rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakita naman ninyo ang fresh ng beauty natin. Kasi nakatulog ako, kasi sumasakit na naman yung mata ko. Yung dito ko sumasakit siya. So, masyado akong nai-stress doon sa sa araw. So, kanina pakiramdam ko parang hindi ako komportable talaga yung etong mata ko. Pero yung naitulog ko naman, yung napahinga ko naman, medyo feel better tayo ngayon, di ba? So, madali akong masilaw sa mga ilaw-ilaw kasi nga siguro yung wala nga siyang nakikita. Kaya pag nakakakita ako ng araw, medyo siya. Actually, pag dito sa side na to, wala yan nakikita eh. Pero dito, kita ko lahat. Charot, so yan. Anyway, so ang pag-uusapan natin ngayon, eto nga, Diyos ko, naloka ako sa mga orokan na beauty queen na to. Nakakalorky. Hindi ko lang maintindihan kasi kung ano ba talaga ang gustong nilang patunayan sa atin, di ba? Na tayo ba talaga ay bitter sa pagkakatalo ni Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo. Ang gusto kasi nilang mangyari ay manahimik tayong lahat at tanggapin na meron silang napiling beauty queen. Pero kasi minsan ang iniisip ko, parang sige, ayan yung napili ninyo. Pero nakakaloka lang minsan para kasing meron talaga kayong gusto. At yun yung hinahanap ninyo, kaya yun yung pinanalo ninyo. Actually, pinanood ko yung mga ilang Q&A doon sa, kasi di ba, nung coronation night, hindi ko na pinanood yung top 5 Q&A. So, eto pala si Miss Peru, ang nangyari pala dito, yung translator niya, talaga nakakadismaya din, hindi rin marunong mag-translate. So, parang feeling ko, yung translator na ibinigay ng Vietnam, ng organization, hindi marunong magsalita din ng English. So yun, so hindi nakapagsalita. Pagkatapos, eto namang si Vietnam, Diyos ko, pinasok nila sa top 5. So makit yung ulo ko. Eh yung nagtatanong din naman, hindi rin naman maayos si Kim Duyen palang magsalita. And then doon naman sa yung Vietnam naman na kandidata nila na pinagmamalaki nila nakapasok sa top 5, sumakit yung ulo ko, nahilo ako sa sagot niya. So, yon. So, nakakaloka kung iisipin mo. Parang, ano ba? Paano kayo nakalusot sa top 5? Kung doon sa closed door interview, hindi nyo na naipalo yung mga sarili ninyo ng bonggong-bongga. Diba? So, yon. Kaya, nawindang ako sa kanila. Si Paula Sugar, nagtataka din lang ako na nahimik. Diba? Mahilig yan kasi kapag may resulta, talagang nagpapa-interview siya, sinasabi niya yung nasa loob niya. Pero eto, biglang wala tayo naririnig na kahit man lang kay Paula Sugar. At parang umalis na lang siya ng Vietnam at parang gusto niya nang kalimutan yung nangyari. Ganon. So, ipinakita ni Vietnam, ipinakita ni Indonesia, yun ni Tata, yung bagong titirahan nila na sinasabi noon na luxury apartment. Parang hindi naman. So, Diyos ko, asan yung luxury na apartment na sinasabi ninyo, luxury house na titirahan ng beauty queen? Parang apartment lang naman na normal, charot. So, yun. Ito talagang Miss Cosmo, no? Ang hilig talaga sa ang hilig tawag dito, sila yung nagyabang. Oo. Tapos may nagtatanong sa akin, kamusta daw yung papremyo nila? Ewan ko, di milyonarya na. O, di ba? Milyonarya na si Indonesia. Di good luck sa kanya. So, yon. Sabing ganon, kamustahin ko naman daw yung styling ni Indonesia. Actually, hindi ko kasi masyadong tinitignan na sila. Pag nakikita ko nga sila sa social media, naiirita talaga ako. Alam mo yun? Yung parang, sorry guys hindi ako makamove on. Kasi naiirita ako. Pag nakikita ko sila, alam mo yun, yung parang, nako, ito yung mga buwisit. Pero in fairness, maganda yung sash. Maganda yung sash. Gusto ko yung sash.
Pero hindi ko gusto yung nanalo. Alam mo yun? Kasi nakakaloka. Parang pinipilit na maging maganda. So, ayun, syempre, mini-make-upan. So, gumaganda. Tinatry nila mag-iba-iba ng styling. So, nagmumukhang Diyosa. So, cover talaga ng makeup. Magaling yung makeup artist ng ng Vietnamese eh. Kaya, lalong gaganda talaga yan. Hindi katulad yung mga makeup niya noon na mukha siyang ngayon, medyo talagang gumaganda. And then, ayun, parang anino si Thailand na nakabuntot lagi sa kanya na parang wala namang ganap, di ba? So, wala naman silang ganap. Umattend lang sila doon sa event niya. Nakita ko kanina sa Instagram. Tapos posturang-postura sila. May masabi lang na may eksena. Di ba? Hindi ko kasi alam kung ano yung goal ng Cosmo. Ito ba ay gusto nila maging fashion show? Or meron ba silang parang feeling ko wala. So good luck sa kanila. So parang feeling ko yung supranational saka yung Cosmo baksak sila ngayong taon na to kasi parang feeling ko doon din sa Reyna nila wala din nag-i-invite doon sa supranational, di ba? Hindi siya nai-invite sa mga pageant so wala tayong naririnig na nag-travel siya sa ganito, nandoon lang siya sa Indonesia. Kaya ay nako, good luck na lang talaga sa kanila. Pero ito yung pinaka naloka ko. They are claiming talaga na powerhouse. Kasi ayun yung kinakalat nila ngayon sa social media, yung mga Indonesian powerhouse talaga sila. At doon talaga na window talaga ako. Kasi parang kung iisipin mo, ilang corona pa lang naman yung nakuha ninyo. So parang talagang kulang nila ipagsigawan nila sa buong mundo na powerhouse sila. Pero syempre, ang reaction ko lang naman doon ay natatawa lang naman ako kasi parang alam ko naman na ang Pilipinas ay isa sa mga powerhouse country na talagang magaling at wala naman akong masabi. Pero sila, Diyos ko, naloka ako, powerhouse agad. Charot! So yan, bayaan na lang natin. Dream come true para sa kanila yon. Parang mas marami pa nakuha ang Thailand nung nakaraang taon kaysa sa kanila di ba yung Thailand nagsunod-sunod din sila sa pagkakakuha ng corona. Nakailan corona sila nung nakaraang taon pero hindi naman sila nagki-claim na powerhouse sila. Pero etong talagang sila yung mga uhaw sa corona. Pero kung makapagsalita sila sa Philippines na sinasabi gano'n na swapang daw sa corona, ay hindi. Kasi ang mga babae kasi ng Pilipinas ay mga di-kalibre at talaga namang masasabi natin na magagaling at may ibinubuga pagdating sa pageant. Sila kasi wala. Charot. So, yan. At kung ikukumpara naman natin yung ganda ng Indonesia at ang ganda ng syempre, iba yung ganda ng Pilipinas. Talagang world-class beauty. Sila, talagang beauty Indonesian talaga. Yung alam mo yun, yung kahit may lahi na sila, parang hindi mo mahalatang may lahi. So, ayun yung kinaganda ng beauty na meron ang Pilipinas kasi diversity ang beauty na meron tayo. Plus, nandoon talaga, maganda talaga. Imaginein mo, yung nakatayo na nga lang si Caio Versosa na alam mo yun na parang pumayat na si Kylie, yung ganda niya ngayon, hindi na kasing katulad nung ganda noon na talagang bongga, pero nalaman niya pa rin yung ganda ni Indonesia. Yung tinatanong si Indonesia doon sa Q&A, nakita ko yung picture, talagang stunning pa rin at stand out pa rin ang beauty ni Kylie Versosa kumpara doon sa ni di ba? So nakakaloka. So yun. So anyway, ang bitter lang nung dating ko, no? Kasi naiirita ako kasi sinayang nila si Atisa Manalo. Yung kumbaga parang feeling ko na pagkaisahan nila. Ayun yung na-feel ko talaga, promise. Ayun yung parang masama yung loob ko sa part na yun. Kasi parang feeling ko talaga binoykot talaga nila. Yung ano mo yun, yung parang siguro inggit talaga sila sa ganda ni Atisa. Tapos hindi nila matanggap na matatabunan sila ng ganon. Kaya gumawa sila ng paraan, di ba? Ang disappointed ako, actually, hindi naman kay Tata. Si Tata kasi is parang nagamit lang siya dito ng organization. Ang naiinis ako doon kay Bawang. Na parang nung una, akala ko fair siya. Yung pala, parang feeling ko hindi. Kasi ang dami-daming kandidata, pero iisa lang ang kandidatang nakita mo. Di ba? So, sa totoo lang, doon ako nalungkot.
At sa ginawa niyang yan, maaaring ayan na yung ikabaksak ng pageant niya rin. 'Di ba? So you claim it na parang katulad ka ng Miss Universe, pero parang ang layo-layo mo sa standard ng Miss Universe. At ayun, kahit nga sa Miss Grand ang layo niya sa Miss Grand. At hindi niya kayang pantayan yung Miss Grand. So, kahit na sabihin natin, ako, ang level mo lang naman ay parang ang layo niya sa Miss Grand. At hindi mo po pwedeng ipantay si Miss Grand kay Cosmo. As in yung Cosmo lang talaga siya. Ayun, doon lang sa Vietnam pa. At mag-start pa lang siya na ipakilala yung sarili niya, ang ginawa naman niya, sinira niya na kagad yung credibility niya, di ba? So, yun yung maling diskarte ni Cosmo. So, mas gusto ko pa yung Cosmo World kasi parang feeling ko mas legit sila. Charot. So, yun. Nakakaloka, nakakawindang, di ba? So, yun. Hindi kasi parang doon ako na-disappoint kay Bawang. Nung una, ang taas nung tingin ko sa kanya. Tapos yung parang, naloka ako na parang, ha? Ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan? Ayun. So, anyway, ano na lang, ganito na lang siguro. Ito na siguro yung huli nating magsasalita dyan kala Cosmo. Kasi masyado na natin sila nabibigyan ng bonggang-bonggang promotion. Charot. So, yun. So, siguro, ayun nga. Wala. Parang good luck na lang sa pageant nila. And then, doon naman sa Indonesian, huwag kayong masyadong hoping at saka, tawag dito? Feeling, oo, masyado kayo nagiging feeling kasi parang feeling niyo kayo na yung powerhouse. Marami pa kayong kakainin na bigas at marami pa kayong gagawin na eksena. So, patunayan lang ninyo na magaling kayo, i-keep going lang ninyo yan, yung mga ginagawa ninyo. So, wag masyadong lumaki yung ulo dahil sa mga ilang corona na nakukuha. Magpasalamat at maging humble dahil na kukuha ninyo yan paunti-unti. So, makakarating din kayo sa ganyang eksena in the future. So, yan. So, guys, ano ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga chinichika natin ngayon. So, yun guys, syempre maraming salamat sa mga hindi pa nakaka-subscribe. So, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa chika natin araw-araw. So, guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.